Hey, God's morning, everyone. Today is Monday, March 24, ngayong taon po ng 2025. At muli sa ating daily devotion ay tayo naman ay tutungo sa talata mula po sa 2 Timothy 2:15 at muli tayo ay sasamahan ng aking partner. At ito po ang ating devotion for today mula po sa 2 Timothy 2:15. God's morning mga kapatid, sabi nga po sa 2 Timothy 2:15, sikapin mong maging kalugod-lugod sa Panginoon, kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa panibagong araw na pinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat po sa pagmamahal na parati mong ibinibigay sa amin, O Lord. Kahit po kami ay nagkakasala, patuloy mo po kami pinapatawad sa aming mga kasalanan. Maraming salamat po. Ganon din po, Panginoon. Ipinapanalangin po namin ang mga kasama po namin na may sakit, Panginoon, dito sa devotion na ito. Ganon din po sa lahat ng makakarinig nitong iyong mensahe. Nawa, Panginoon, ay palakasin mo ang kanilang mga katawan, mapaglabanan nila ang kanilang sakit na nararamdaman, Panginoon. Maraming salamat po. Ganon din po, Panginoon. Patnubayan niyo po ang aming maghapon sa aming mga gagawin. Samahan mo po ang bawat isa, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng knowledge at wisdom upang maunawaan po namin ang aming pag-aaralan ngayon. Nang sa ganon ay aming maisapamuhay sa mga susunod na araw pa. Maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito ay aming itinataas sa inyong pangalan. This I pray in Jesus' name. Amen. Amen. Isang mapagpalang umaga sa ating mga kapatid na online na yan. Kay Ate Cindy, kay Kuya Chris, kay Nay Edna. Ngayon ay kasama na natin. At sabi nga, ang mundong ito ay tanging ang Biblia ang kasagutan ng lahat. Subalit, hindi lahat ay nagbabasa ng Biblia. Hindi lahat ay nakaka-attend ng gawain. At subalit, sabi nga, ang mga tao na hindi nakapagbabasa ng Biblia ay maaring tayo ang binabasa nito. Mga taong nagbabasa ng Biblia at patuloy na isang paalala sa ating talata na ito na we need a life of godly influence. Ang buhay natin ito ay sumasalamin at maaring nagiging Biblia sa mga taong na nasa paligid natin, na kung paano ang Diyos ay kumikilos sa bawat isa sa atin, ganoon din na parang sila ay nakapagbabasa na rin ng Biblia. Kaya nga sabi doon sa Amplified Version, katulad ng pahayag, sabi, study and do your best to present yourself to God approved, a workman, it means tested by trial. Ito yung mga nangyayari sa ating buhay, kung paano natin ito pagtatagumpayan sa pamamagitan ng biyaya at pagpapala ng Diyos. Sabi nga, who has no reasons to be ashamed, accurately handling and skillfully teaching the word of truth. Sa ating buhay, mga kapatid, ang isang buhay na makalangit o makadiyos na impluensya, ayon dito sa ating talatang ito, ay tumutukoy sa isang buhay na aktibong nagpapakita ng impluensya ng Diyos sa mundong ito. Hindi ito isang passive na estado, kundi isang aktibong pagsisikap na maging isang manggagawa na hindi napapahiya. Sabi nga, ito po ay isang mahusay na pagpapaliwanag ng salita ng katotohanan o isang buhay na nakaayon sa pagpapala ng Diyos. Ang Biblia ay may dalawang pamamaraan ng pagbabasa upang maunawaan natin. Ang maaring ito ay tinatawag na literal na pagpapaliwanag o literal na pangunawa o hermeneutics o hermeneutika. Ito ay isang dalawang magkakaibang pangunawa sa mga teksto, lalo ng mga sa
sa pag-aaral natin sa Biblia. At upang ating makita ano nga ba yung literal na pagpapaliwanag o yung literal na pagkaunawa. Ang literal na pagpapaliwanag o pagkakaunawa ay naglalayong maunawaan ang literal na kahulugan ng mga salita sa teksto ng paraan na parang isang diksyonaryo. No? Sabihin ko, ano yung nabasa natin? Yun, isang literal. No? Ang isa sa mga ito po ay ginagamit ng mga patakaran na mga gramatika at vocabulary upang makuha ang direktang simpleng kahulugan ng mga salita at parirala o ng mga phrases, no, o mga salita. Maaring hindi natin makuha ang mas malalim na kahulugan ng teksto, lalo na kung ang ating Panginoong Jesucristo ating titingnan dahil nangungusap siya ayon sa parabola o parable. Lalo na ang mga konteksto ng kung ito ay ating sa malalim na pamamaraan, ba't kaya nasabi ito, nagkakaroon o nag-iiwan ito ng mga tanong, lalo na sa kanyang konteksto, layunin ng manunulat, at simbolikong kahulugan. Ano ba yung mga kahulugan nito? Yung mga tinatawag naman natin na typology or na ano nga ba ang kahulugan ng mga ito? No, sa hermeneutics, kakaiba naman. Ang hermeneutics ay naglalayong maunawaan ang teksto sa mas malawak na konteksto nito, kasama ang layunin, yung layunin po ng manunulat, kultura, at kasaysayan. At ito po ay gumagamit ng mga prinsipyo ng interpretasyon, pag-aaral ng konteksto at pag-unawa sa pananaw ng manunulat upang makuha at mas malalim nating maunawaan ang kahulugan ng isang teksto o ng isang sulat. Katulad nito ay nagpapaunawa sa atin, bakit nga ba naisulat? Para saan? Sabi nga, mahalaga na malaman po natin ang konteksto ng salita. Ang pag-aaral, isang halimbawa po natin yan, yung pag-aaral ng Genesis 1 verse 1. Sa konteksto ng mga paniniwala, makikita po natin na maaring kung ito ay literal natin makikita, nabasa lang natin na nilikha ng Panginoon Diyos. Pero sa malalim na pagkakaunawa at paniniwala at kultura ng sinaunang Hebreo, mas maunawaan po natin ang malalim na kahulugan ng paglikha ng ating Panginoon Diyos. Maaring magkaroon ng iba't ibang interpretasyon dahil sa iba't ibang pananaw sa konteksto. No? Dahil sa hermeneutics ay, sabi nga, ay isang malalim na pananaw. At mga kapatid, sa madaling salita, ang literal na pagpapaliwanag ay parang pagtingin sa isang puno mula sa malayo na nakita lamang natin ang itsura nito. Okay, may puno doon. No? At ang hermeneutics naman ay parang paglalakad sa paligid ng puno, pag-aaral sa mga dahon, sanga, at ugat upang maunawaan natin ang buong puno. Halimbawa, ito ay nagbibigay ng gamot. Ito ay may kakayahan na magpagaling, no? Sa madaling salita, mga kapatid, mahalaga na tandaan natin ang dalawang pamaraan ng pagpapaliwanag ay hindi dapat makita bilang magkalaban o magkaaway. Sabi nga, ang hermeneutics ay maaaring magbigay ng mas malalim na pangunawa sa teksto, ngunit ang literal na pagpapaliwanag ay mahalaga upang makuha natin ang pundasyon ng kahulugan. At katulad sa ating pag-aaral ng Biblia, ang pagsasama ng literal na pagpapaliwanag at hermeneutics ay maaaring magbigay ng mas mahusay na pangunawa sa salita ng Diyos. At katulad ng konteksto natin ngayon, a life with godly influence ay tungkol sa atin na kung paano natin isinasapamuhay ang salita ng Panginoon Diyos. Ang talata ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pag-aaral at paglalapat ng salita ng Diyos sa ating buhay. Ang pagiging subok sa Diyos ay hindi basta pagsunod sa mga utos, kundi ang pagiging isang taong ang buhay ay nagpapakita ng tunay na pagbabago dahil sa impluwensya ng Espiritu Santo. Sabi nga sa atin ang ating Panginoong Jesucristo mula sa John 14, verse 16 and 17. John 14. Teka lang po.
2 14 verse 16. 14. Sabi po sa 16, dadalangin ako sa Ama upang bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol na maging kasama ninyo magpakailanman. 17, siya ang espiritu ng katotohanan na hindi natanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakilala ng sanlibutan, ngunit nakilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo. Siya ay nananatili sa inyo. Amen. Ang Espiritu Santo ay ang ating mga aliw. Siyang pinangako rin ng ating Panginoong Kristo, ang nagbibigay lakas at patnubay sa ating buhay. Ang Espiritu Santo ay nananahan sa atin at patuloy na nagbibigay ng kapangyarihan upang mabuhay tayo ng isang bagong buhay, ang buhay na naayon sa ating Panginoong Kristo. Kaya nga, doon sa 2 Corinthians 5:17, ang sabi ng talata ay ito po. Kaya't kung nakipag-isa na kayo kay Kristo, ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Kung tayo ay dating maiinitin ng ulo, yan ay nabago na. At katulad ng ating tinatalakay ngayon, this is a godly life influence na nagpapatungkol sa atin kung paano tayo binabago ng Diyos. Ang pagiging isang Kristiyano ay nangangahulugan ng isang bagong simula, isang bagong buhay sa pamamagitan ni Kristo. Ang dating pagkatao ay naiwan at ang isang bagong pagkatao ay nabago ng Espiritu Santo. Ito yung pagsisimula ng bagong buhay. Kaya nga tayo sa ating buhay na ito, marami pang pinoproseso ang Panginoon Diyos. Mga pag-ugali, pananalita, at ating, even kahit ang ating pag-iisip. Kaya nga po, ang tunay na pagbabago ay hindi lamang pagsunod sa batas, kundi ang pagbubunga ng Espiritu Santo. Ano po yung mga bungang yan? Tungayan po natin. Alam naman natin to. Pero tungayan po natin. Galatians 5, verse 22 to 23. Galatians 5, 22 to 23. 22. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan. 23. Kahinahunan at pagpipigil sa sarili, walang batas laban sa mga ito. Amen. Yan po yung bunga ng Espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. Ano po? Sabi nga, yan yung mga bunga ng Espiritu. Ang bunga ng Espiritu na nagpapakita ng isang bagong buhay, isang buhay na binago o nabago dahil sa biyaya ng Diyos o sa kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. Ang pagiging isang, sabi nga doon sa talata, ay manggagawa na hindi napapahiya. No? Sabi nga, ito po ay nangangahulugan ng ating mga gawa ay nagpapakita ng ating debosyon sa Diyos at nagdadala ng karangalan sa kanyang pangalan. Sabi nga sa atin ng ating Panginoong Kristo mula sa Matthew 5 verse 16. 5:16. Gayon din naman dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at pupurihan ang inyong Ama na nasa langit. Amen. Hindi sapat ang panloob na debosyon. Parang nananalangin tayo pero hindi naman nababago at hindi naman nakikita sa atin. Ang ating mabubuting gawa ay dapat na makita ng iba. Kaya nga nasabi natin, hindi man ang mga tao na nasa ating paligid, hindi man nila naiintindihan o hindi man nila nababasa ang Biblia, pero ang binabasa nila ay tayo na nagbabasa ng Biblia. Ito po ay nagsisilbing patotoo sa ating pananampalataya at nagdadala ng kaluwalhatian sa Diyos. Ang ating buhay ay dapat maging isang liwanag na umaakit sa iba. Pamamagitan po ng ating Panginoong Kristo. Ang ating pag-ugali at pagkilos sa pang-araw-araw na buhay ay dapat maging isang patotoo sa ating pananampalataya. Sabi nga sa atin ng 1 Peter 2 verse 12.
Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintil upang kahit na pinaratangan nila kayo ng masama kapag nakita nila ang inyong mabubuting gawa ay pagpupurihan sila sa Diyos sa araw ng kanyang paghuhukom. Amen. Ang mundong ito ay mapanghusga. Subalit lagi natin tatandaan ang paalala ng ating Panginoon Diyos. Ang ating pamumuhay na ito na binago ng Diyos at patuloy na binabago ng Diyos. Ang mabuting asal ay nagdadala ng karangalan sa ating Panginoon Diyos at nagiging daan upang ang iba ay makakilala o makilala ang ating Panginoon Diyos. Ang ating mga gawa ay may direktang epekto kung paano nakikita ng iba ang Diyos. Sabi nga sa atin sa Titus 2 verse 10, Ni pagnakawan man dapat silang maging tapat sa lahat ng pagkakataon, upang maipakita nila sa lahat nilang ginagawa ang kagandahan ng mga katuruan ng Diyos sa ating tagapagligtas. Amen. Sabi nga, practice what you preach. Makita sa ating buhay ang pagbabagong ginawa ng Diyos. Ang paggawa ng masama o pagiging isang masamang halimbawa ay nagpapahiya sa Diyos. Samantalang ang mabubuting gawa ay nagdadala ng karangalan sa Kanya. Sabi nga, we are ambassadors for Christ. At bilang isang ambassador for Christ, ambassador ng ating Panginoon Diyos na tayo ay pinili, tayo nagre-representa, ay mahalaga na makita sa atin ang buhay na kalugod-lugod na binabago ng Diyos. Sabi nga, ito isang proseso. Patuloy pa rin tayo, nakagagawa pa rin tayo ng mga kasalanan. Subalit sa mga bagay na ito, dapat ay nakikita natin kung paano natin iayon ang kalooban ng Diyos sa ating mga pananaw. Ang pagiging mabuang alagad ni Kristo ay nagdadala ng kaluwalhatian sa Diyos. At lagi po natin yung tatandaan. Sabi nga sa atin sa John 15 verse 8, Napaparangalan ang aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga bilang aking mga alagad. Amen. At doon sa ating pagsunod bilang followers of Christ, ay nakikita natin ang mabuting halimbawa ng ating Panginoon Diyos. Mga aral na nagbabago sa ating pananaw, pag-ugali, pagkilos, pag-iisip, at pananalita. Ang pagsunod sa kanyang mga utos at paggawa ng kanyang kalooban ay nagpapakita ng ating debosyon at nagdadala ng karangalan sa kanyang pangalan, sa pangalan ng ating Panginoon Diyos. Ang lahat ng ating ginagawa, maliit man o malaki, ay dapat gawin para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon Diyos. Sabi nga sa atin sa Colossians 3, verse 17, At anuman ang inyong sasabihin o gagawin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Amen. Ang paggawa ng lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesus ay nagpapakita ng ating debosyon at nagdadala ng karangalan sa kanyang pangalan. Sabi nga, ang paghahati ng salita ng katotohanan ay hindi lamang pagbabasa at pag-aaral ng Biblia, kundi ang pangunawa at paglalapat nito sa iba't ibang sitwasyon sa ating buhay. Ito ay nangangahulugan ng pagiging matalino sa pagbabahagi ng mensahe at ebanghelyo sa paraang angkop sa mga nakikinig. Ang pagiging maingat o sensitibo sa paggamit ng salita ng ating Panginoon Diyos ay mahalaga upang maiwasan ang pagkakaalitan o pagkakalito o pagkakamali. Mga kapatid, ang ating buhay ay, sabi nga, ay inaasahan ng Panginoon na sundin ang kanyang kalooban, ang isang makalangit na impluwensya. At para sa ating pag-aaral na ito, ay meron tayong 4 na aplikasyon na maaari nating gawin. Ang una ay maging halimbawa tayo. Ang buhay natin ito
ay sabi nga ay lagi nating isipin na hindi nakabase sa paningin sa kung sino tayo, kundi kung sino ang Diyos. At ito yung pagiging halimbawa natin sa mundong ito. Ang ating buhay ay dapat na maging isang patunay ng kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Na siyang kumikilos sa atin, sa isip, sa salita at sa gawa. Ikalawa, patuloy po na pagtuturo ng salita ng Diyos, ang Biblia. Huwag po nating kaligtaan, no? Na may bahagi ng salita ng Panginoon Diyos sa ating sariling pamaraan, sa ating sariling pagkaunawa. At patuloy din natin, sabi nga ay pag-aralan. No? Sabi nga ang salita ng Panginoon Diyos ay hindi dahil nabasa na natin, alam na natin, marami yung kahulugan. At sabi nga ang salita ng Panginoon Diyos o ang Biblia ay buhay na salita. Na ito ay may sapat na kahulugan sa bawat araw na ito ay ating nasusumpungan o ating nakikita. At ang pagbabahagi ng salita ng ating pananampalataya sa iba ay isang mahalagang bahagi ng pagiging isang manggagawa ng ating Panginoon Diyos. Ikatlo, paglilingkod sa iba. Ang pagtulong sa mga nangangailangan ay isang paraan upang maipakita ang pag-ibig ng Diyos sa mundong ito. Ibahagi natin ang salita ng Panginoon Diyos at maglingkod tayo sa iba sa pamamagitan ng patuloy na pagbabahagi natin ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Ika-4 at ikahuli, pagiging matatag sa pananampalataya. Huwag po tayong madaling matangay ng agos. Huwag po tayong madaling patangay ng impluwensya ng mundong ito. Iayon natin ang ating pag-iisip, pagkilos at gawa kung ano sinasabi ng Biblia at kung ano ang ginagabay sa atin ng Banal na Espiritu. Hayaan natin ang Banal na Espiritu ang siyang maggabay sa atin upang maging matatag tayo sa ating pananampalataya. At ang pagtitiwala sa Diyos kahit nasa gitna ng anumang pagsubok ay isang tanda na isang malakas na pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, sa ating pagtatapos, ang isang buhay na may makalangit na impluwensya o a life with godly influence ay nagpapakita po sa atin ng kanyang pag-ibig, awa at katotohanan sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ito ay isang buhay na nagbibigay inspirasyon hindi lamang sa atin kundi sa iba na makilala at mahalin ang ating Panginoon Diyos. Purihin ang ating Panginoon Diyos. At sa ating pagtatapos, nais kong hingan ng huling pahayag ang aking partner. Praise God. Maraming salamat sa Panginoon sa pagbibigay po sa atin ng mga salitang ito. Ganun din sa Espiritu Santo na pinagkaloob niya sa atin. So lagi po nating ipanalangin ang ating mga sarili sa Espiritu na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, sapagkat kahit ano po ang basa natin sa Biblia, hindi po talaga natin maunawaan, lalo po yung mga talinhaga ng ating Panginoon. Sapagkat ang Espiritu Santo lang po talaga ang makakapagpaunawa sa mga bagay na iyon, na pwede nating gawin, pwede nating baunin sa mga pang-araw-araw na buhay. Sabi nga po, patuloy nating parangalan ng ating Panginoon, di po ba pagka ang isang anak, kapag maayos ang pagpapalaki, yung maayos ang ugali, maayos ang pakikitungo niya sa kapwa or yung mga achievements niya, ang napaparangalan po, di ba, hindi lang yung bata kundi yung magulang. Laging nasa paligid natin, kanino bang anak yan? Kaninong anak yan? So ganun din po tayo sa ating Panginoon. Patuloy po nating gumawa tayo ng mabuti, gumawa tayo ng mga paraan na mapaparangalan natin ang Panginoon. Sapagkat ang Panginoon lang po talaga ang ating kakapitan sa lahat ng bagay, sa lahat ng ating mga gagawin o mga pagsubok na dadating sa atong buhay. So tayo din po ang binabasa ng mga tao sa paligid natin na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon, kagaya po ng pag-aralan natin na talagang
Ang tao po madaling manghusga. Kaya madali rin naman silang natin silang maimpluwensyahan kung mabuti ang ating ipinakikita sa kanila. So, yun lamang po. Amen. Praise God. Salamat. At ngayon naman ay nais kong acknowledge ang ating mga partner online. At ang kaunahan po ay si Ate Cindy Mercado. At sinundan po ni Nay Edna dyan sa bayan ng Liliw. At syempre ang ating Kuya Chris, no? Mula dyan sa Bulacan, Chao. Yan. God's morning, mga kapatid. Sabi nga ay yan, God's morning. Pagbati na natin, no? Kaya ganun din sa aking nanay kay Corazon Mercado. Yan, kasama rin natin. At pagbati rin, no? Kay Pastor Eds, Pastor Belma Suryo, Pastor Ape, yeah. Kay Brother Ian, no? Good morning. At sabi nga pagbati rin ni Kuya Chris kay Mark Anthony Benaluz, Jerome, Julius, no? At syempre kasama rin natin si Naywini dyan sa Villa Escudero, no? At may kasama rin tayo si June Manalang. Hindi ko siya gasinong, pero parang nakasama ko to sa Qatar, no? Sa church namin doon. Pero I'm not sure. Okay. So, yan. Kasama rin natin. Pagbati rin natin kay Pastora Fe, kay Sister Abby, kay Mr. Malu, kay Michelle, kay Mark, at sa buong De Los Santos family at Andal family. God's morning, mga kapatid. At ganun din sa kay Kuya Louie, no? Sila ang Artiliaga. Yan. At syempre kay Ate Joy Santos at buong Tempat Kikashi, no? Yan, dyan sa restaurant natin dyan sa Highlands, no? San Jose Malamig, dito po sa San Pablo. At yan, kasama rin natin si Ate Marta, no? God's morning. At syempre si Pastor Ape, na nauna nating nabati, ano? Yan, Mercado Emira, no? Okay, isang kasama rin natin, no? Hindi ko lang alam kung kamag-anak ko to. Maari, Mercado. Yan. At Gabriel Patuan, yan. Dalangin family. Yan, Kate Rose, si Anna Pate, Ginrial. Sabi nga ni Nayu Edna, thank God for His word. To God be all the praises, honors, and glory. Yan. Bati rin natin. Yan, nandito kasama natin. Salamat na Winnie sa pagbati mo sa aking mga anak, kay Casey at kay Kyle. At kasama rin natin ang senior pastor ng King's Chapel, ang aking kumpare. Yan, si paring Pastor Noriel Camus, no? Yan sa San Ignacio. Yan, isang prayer request ni Naywini para kay Belia Cabello, no? Kagalingan po sa cancer. At dito kasama rin natin ang anak ni Nay Edna, no? Si Tintin Arosena Malaluan, no? Diyan sa Cabuyao yata, no? Kung di ako nagkakamali. Diyan sa Cabuyao, Laguna. Yan po sila naka-base. Yan, Julius Artiliaga. Yan, Tintin. Yan, happy birthday sa aking apo ba? May birthday pala. Happy birthday po kay Dayan Elendrino Artiliaga. Yan, ang anak ni Brother Ian, no? Parang ito yung magdodoktor, no? Si Dayan, tama pa? Oh, siya tayong magdodoktor na anak ni Brother Ian, no? Pagpalain ng Diyos. At yan, okay. Salamat. Okay. Yan, pagbati rin natin kay Maripe Alejandrino family. Yan. At kay Ian, no? Sa ating brother na ito. At muli, mga kapatid, sa ating pagtatapos, tayo po ay manalangin. O Ama naming Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa iyong biyaya at awa at patuloy na paggabay sa bawat isa sa amin. Tunay na Panginoon, ang buhay namin ito ay nakatalaga sa iyong pagpapala at sa iyong gabay.
ang buhay na ikaw ang aming pinaglilingkuran, ang aming sinusunod ay higit sa buhay na aming matamasa sa mundong ito. At ito po'y aming pinasasalamatan dahil tinuruan niyo po kami na maunawaan ang pagpapalang ito. Dalangin po namin, Panginoon, na ito ay patuloy na kumalat sa mundong ito. Gamitin mo po ang bawat isa upang ang iyong salita ay magbigay, Panginoon, ng kalakasan at pangunawa na ang iyong kaligtasan ay patuloy na yung ipinagkakaloob sa bawat mananampalataya at sasampalataya. Salamat, Panginoon, sa salitang ito na inyong itinuro sa amin. We acknowledge, Lord, na ikaw ang guro na sa amin ay patuloy na nagtuturo at nagagabay sa pamamagitan ng banal na Espiritu na siyang pumupuspos sa aming sa gawain ito. At patuloy, Panginoon, na nagkakaloob ng gift of understanding sa bawat isa upang ito ay maunawa namin at maisabuhay namin. Patuloy namin idinadalangin ang aming mga kapatid na may kagalingan at pasasalamat sa iyong pagtugon. Turuan mo kami na maunawaan ang iyong ganap na kasagutan, Panginoon, sa lahat ng aming mga hiniling, maging ito man ay sa aming pangangailangan, pinansyal, sa aming sa kagalingan, o sa bawat salita, Panginoon, upang maintindihan namin at maunawaan ang pagkilos mo sa aming buhay. Naniniwala po kami, Panginoon, na ikaw ay patuloy namin kasama saan man kami dumako. At patuloy, Panginoon, na tumutugon sa lahat ng aming iniisip, mga laman ng aming puso at isipang ito, Panginoon. Patuloy na pasasalamat namin sa iyong proteksyon at provision at sa lahat ng aming ginagawa at sinasabi. Patuloy, Panginoon, na magkaloob ka, Panginoon, ng kalakasang espiritual na siyang umuugnay ayon sa iyong kalooban. Muli, salamat, Panginoon, sa araw at oras na ito. Sa iyo po ang kapurihan, karangalan, magpakailanman. In this our pray, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ is died. Christ is risen. Christ is risen. Christ will come again. Christ will come again. And together, And together we we are for Christ. Again, God's morning, everyone.